Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay Perfectionist ba ang mga ang mga stoic? At tungkol dito sa topic na to. Alam ko pahapyaw ko ng o nagbigay ako ng pahapyaw dito sa mga naunang mga videos ko pa. Last year pa yata yun, hindi ko na matandaan. Excuse me. Ito yung tungkol sa perfectionism. Kasi sa panahon natin ngayon, especially sa maunlad na syudad, no? Usong-uso rito yung mga yung mga taong halos hindi na namamahinga, puro trabaho. So in short, rampant ang workaholism. At ang workaholism ay makikita sa mga taong tinatawag nating perfectionist. Lalo na yung mga taong na-promote sa trabaho o may mga pinatunayan sa hanap buhay nila o sa anumang larangan na meron sila, like sikat na tao sa isang larangan tulad ng pag-aartista, sports o ano pa. So dahil dumating sila sa rurok ng tagumpay, meron silang matinding expectation sa ibang tao. Halimbawa, yung isang direktor, na dating sikat na o premyadong artista na naging direktor. At kapag siya nag-handle ng mga bagong artista, napaka-perfectionist niya. Minsan maiinis na yung mga baguhan dahil hindi na nila halos alam kung ano ba talaga yung gustong taon to, Ganun din sa trabaho, May mga big boss tayo dyan na sila yung may-ari, Pero nung nagsimula sila, nung kabataan nila, grabe tumrabaho hanggang sa na-achieve nila yung kung nasaan man sila. At pinagmamalaki nila kung paano sila magtrabaho. At hindi sila natutuwa dun sa gawain nung mga ibang tao na hindi umaabot sa standard niya, So kaya nga tignan mo, maririnig mo palagi, ang gusto ko rito dapat standard, Ganun sa workplace, Pati sa pamilya, nadadala yan. Nandiyan yung makakakita ka ng magulang o ina or ama na grabe kung pressurein yung anak sa pag-aaral dahil lang nung araw ay siya ay grabe rin mag-aral, valedictorian, summa cum laude, gano'n, parang siyang robot na. Ganun din yung expectation niya sa mga anak niya. Maganda ba yung perfectionism, sa nakikita natin sa mga in-example ko, siguro kahit mapapansin natin sa mga pelikula o teleserye na merong pinapakitang katotohanan dito. At yung katotohanan na ito ay revelasyon ng hindi magandang resulta sa pagkatao ng nakakaranas ng behavior ng mga perfectionist. And at the same time, hindi maganda ang naidudulot nito doon sa mga perfectionist din. Ganun yung nakikita natin, merong rebellion, doon sa mga apektado ng perfectionism.
Pero, ano ba talaga yung perfectionism? Ano ba yung ibig sabihin ng perfectionism? O kaya, sige, ganito na lang. Sino ba ang perfectionist? Anong klaseng tao ang totoong perfectionist? Perfectionism bang matatawag yung ganitong mga attitude, no? Okay, gusto ko linawin na may problema rin mismo sa definition natin o paniniwala kung ano ang perfectionism. Kahit yung pagkakaalam natin sa salitang perfectionism ay hindi rin perfect. Unang-una, hindi totoo na yung mga pinakita kong mga binigay kong halimbawa ng mga tao ay mga perfectionist. No. Hindi sila perfectionist. Ang masasabi ko sa kanila, marahil, ayokong mag-judge, pero based doon sa ganung behavior, karaniwang makikita ang ganitong behavior sa mga taong may OCD o yung obsessive compulsive disorder. No? Ito yung mga tao na halimbawa, no? sa sobrang napaparanoid sa kalinisan, no? Ayaw niya marumihan, halimbawa. Pag naputikan siya, uhugas ng kamay. Pag uhugas ng kamay, hindi pa masaya. Lahat yan, ba? Baka aalkoholin pa. Tapos, kulang na lang, banlian yung kamay, ano? Kung ano-ano pang mga pinapahid, lahat. O kaya naman, merong dumapo na isang bagay sa kanya, maaaring ginagamit ng isang tao o dumikit sa kanya. Tapos, grabe, no? Parang nasagian lang ng OA, di ba? OA, parang ganon. Ganon din yung taong halimbawa, akala niya may threat sa pamamahay niya na pag nanakawan siya o sasaktan siya, kaya ang gagawin niya ay sisecure niya yung sarili niya. So, di ba, sapat na yung sapat na yung maglalaka ng pinto, bintana, ganyan. Pero sa yata, nagpalagay pa yata ng mga cyclone wire or barbed wire. Nilagyan pa yata ng kuryente yung mga bakod. Tapos grabing mga mga rehas yung mga bintana, lahat. Tapos bakal pa yung pinto. Tapos gabing security alarm, lahat. So na-paranoid na, no? Tapos hindi pa natuwa, may mga ginagawa pang iba. Tapos nagagalit siya pagka yung hindi na-achieve yung gusto niyang mangyari. O kaya ng hinalimbawa ko sa cleanliness, no? Pag merong gusto niya malinis yung bahay, no? Medyo meron siyang ang mga anak niya o mahal niya sa buhay, no? Kahit malinis naman yung paa. Grabe, papagalitan yung isa. Sabihin, nagpunas ka ba ng paa mo? Dapat hindi ganyan, pag bago ka pumasok, dapat alcoholin mo yung paa mo. Tapos grabe siya ganon, no? Ganon yung sintomas ng obsessive compulsive disorder. At akala natin yung mga tinatawag nating perfectionist ay ganoon. Hindi po. Especially mga workaholic, no? Mga workaholic, trabaho ng trabaho. Gusto nila maging perfecto yung trabaho nila. Nasa ma-promote, nasa maging CEO. Yun yung perfection nila. Gusto nila maging perfectong empleyado, perfectong manager, perfecto. Na hindi naman nag-e-exist. No?
So, kaya lahat, yun nga eh, yun yung tinatawag na ano, na obsessive compulsive disorder. Na hindi lang natin alam or hindi lang tayo educated sa mahabang panahon, sa ilang dekada, na ito pala ay hindi perfectionism kundi OCD. Most likely hindi normal yung psychological make-up ng tao. Hindi ko alam kung ano yung reason. So, maaaring siyempre sa karanasan kaya siya nagkaganon, o dahil sa paglaki niya, o biological, minana. I don't know, pero as far as I know, ano talaga siya, may mga hindi mapapaliwanag na disorder tayo sa isa't isa. Bawat isa sa atin may mga mental disorder, nag-iiba-iba lang yung yung degree. Gaya ng matagal ko nang inuulit-ulit sa mga past videos ko na halimbawa, cognitive dissonance, lahat tayo may cognitive dissonance, nag-iiba-iba lang level, Ganon din sa iba't ibang mga problema sa kaisipan, meron din tayo, bawat isa, na hindi natin alam na dapat nating tuklasin. Kasi kung ito ay lumala, hindi tayo magiging normal. Hindi din magiging normal yung ating pamumuhay. So kaya yung may mga OCD, kapag sila ang nagtagumpay, hindi nagiging normal ang buhay, hindi nagiging balanse. Yung nawawala ng yung work-life balance nila, malala. So, ganoon din sa mga sa mga non-corporate people, pero nag-e-excel sa gawain nila, halimbawa, yung mga sumisikat dahil sa galing nila. Doon, once na nagkaroon sila ng self-gratification, doon nila sasabihin na kung ano yung dinaanan ko, dapat yung daanan ng iba. So, kapag may OCD ka, most likely, ganun yung expectation mo. O minsan sobra pa. Kaya kung ganun magiging boss mo, napakahirap. Kaya nga sa sa hiring process, di ba? Kulang na lang may drug test diyan or neurotest para yung mga taong pumapasok ay ma-determine kung may problema sa pag-iisip, or fit to work kung tawagin. Kung pwede nga lang, dapat yung mga boss ganun din, na mabigyan yung mga tao, mga empleyado, o mga applicant, ng ganung certification bago sila mag-apply. Kung tama ba yung ina-apply nila. May problema ba yung tao. Actually, online, sa mga online platform, may mga feedback dyan. May mga nabasa akong feedback sa mga employer na may mga tao o contractor na nagbigay ng masamang feedback at nagsasabi na dapat hindi lang yung mga contractor o yung mga freelancer o yung mga tao ang hinihigpitan sa requirements. Dapat pati yung mga nag-i-employ para at least may choice yung mga contractor o yung mga empleyado kung mag-a-apply ba sila sa mga taong ito para hindi masayang yung effort nila. Baka mamaya pinili nila ito yung isang kumpanya, mas maiging kumpanya para sa kanila na may matinong boss, So, ganon din sa ganon din sa pag-aasawa, Bago mo pakasalan yung isang tao, dapat kilalanin mo muna, ba? Sa anumang relasyon, organization ba or relasyon sa pamilya, Ganon. Dapat
kilalanin natin kung itong taong ito ay healthy ang pagkatao at kung hindi, hanap tayo ng paraan para makatulong sa taong ito. Or, kung hindi man, at least huwag tayong maperwisyo ng ganitong mga tao. So, anyways, yung mga binanggit ko ay hindi mga perfectionist. That's the bottom line. Hindi sila perfectionist. Sila ay most probably may condition. And may condition at malamang sa malamang ay OCD. Ayoko mag-judge. Pwedeng hindi. Pwedeng tsamba lang na ganun sila pero hindi naman sila ganun. Pwedeng nagkataon lang. Pero malamang sa malamang. Ganun. Ang sigurado lang ako, hindi yan ang definition ng perfectionism. Pag sinabi kasing perfectionism, para siyang isang di ba ism, no? Halimbawa, communism, no? Yung communism, ang keyword dun is commune, no? Commune. Yung ism is movement, no? Movement towards establishing a commune, no? Diba? Stoicism, parang movement siya, isang paniniwala at practice going towards being a stoic, no? Kaya stoicism, no? Ganun din, no? Christianism, no? Pag gano'n, no? Pagpa-practice ng Christianity or paniniwala at pagpa-practice ng Christianity. So, yan ang ism, no? So, yan. Ganun din, no? Ang perfectionism. So, may attempt towards perfection. That's the the simple definition. May attempt towards perfection. Yun yung perfectionism. Hindi pressure to become perfect, no. Hindi yun. Nagkakataon na lang na siguro nagkamali ang ang makabagong panahon sa coin ng perfectionism. Dahil saan man natin tignan, no? Perfectionism ay attempt toward perfection. Okay. But that does not necessarily mean that you can achieve perfection. Why? Kasi sinasabi natin, nothing is perfect. Nothing is perfect dahil lahat ng bagay ay nagbabago. Nothing is perfect dahil may mga bagay na masama, may mga bagay na hindi. Ngayon, tungkol sa sa pagiging perfectionist. Ano ba yung totoong perfectionist? Ang totoong perfectionist ay very serious doon sa perfection. Pero yung seriousness na yon, ibig sabihin nire-recognize mo na hindi ka perfect. Kaya ka kaya ka nag-attempt toward perfection. Dahil nire-recognize mo na hindi ka perfect. At pag hindi ka perfect, ibig sabihin, pag hindi ka perfect, there's no way na na ma-achieve mo 100% yung sinasabing perfection na yun. Nag-gets nyo ako.
Sige, bibigay ako isang example, di ba? Halimbawa, itong paniniwala na ang Diyos ay perpekto. Ngayon, ipinapakilala sa atin ng Diyos. At sinasabing, tularan natin ang Diyos. Ang Diyos ay perpekto. Pero tayo ay makasalanan. Paano natin matutularan yun? Kung hindi tayo magiging perpekto at Diyos lang ang perpekto. Totoo, yung Diyos perpekto. Siya nga yung tutularan natin. Pero tayo makasalanan, hindi tayo. Dahil tayo ay tao lamang. Ang Diyos, siya yung prototype natin. At ang prototype ay laging perfect. Ang gumagaya o ang iginagaya ay hindi perfect. And there's no way na maging perfect talaga yung isang bagay compared sa prototype. Kahit ang circle, no, sa kay Plato, no, yung perfect circle ay nasa isip lang natin. Kahit gumamit ka pa ng anumang instrument na bubuo ng circle, gumamit ka ng microscope, tignan mo yung perfection yan. Kung sakto ba yan dun sa talagang perfect circle, hindi pa rin. Hindi pa rin talaga. Dahil walang makakagaya ng perfection. Especially, kung material na nilalang, tulad natin, yung nilalapatan ng perfection. So paano na to? Meron nga kasabihan, ha? Some say that practice makes perfect. But some say that nobody is perfect. So why practice? Di ba? Di ba? Parang ganun. Totoo yun. Hindi. Sasagutin ko yun. Kahit na nakakatawa. The more that we should practice perfection. Kasi nga, yung perfect na image na tinutularan natin ay guide natin. Yun ang perfect. Ngayon, pwede nating masabing perfect tayo at the very moment kung satisfied tayo. Yung satisfaction natin. Yung magkasabing, okay, perfect. Ang problema, may mga tao na hindi nasasatisfy at sinasabing, hindi pwedeng okay, hindi pwedeng okay lang. Dapat okay na okay. Diba? So, yun. Pero yung okay na okay, magkakaiba ang level sa bawat tao. Okay na okay sa'yo, sa akin, yung okay na okay, magkaiba. Diba? So ngayon, asan ang perfection doon? Kung subjective pa rin ang perfection. So, which means, yung perfectong bagay na yon hindi nag-exist sa ating dalawa. Dahil magkaiba tayo. Or kung nag-exist man, di natin alam kung sino yung perfecto sa atin. So, subjective yung perfection. No? Kaya, ang meaning ng perfection ay, anong tawag ito? Progressive. Progressive. Kaya pag sinabing perfection, meron kang nilulook forward na paparating na imahe. Or namumuong bagay papunta doon sa isang imahe para maging sakto doon sa imahe. So may movement. Yun yung perfection, yung process ng perfection at hindi yung end. Kasi ang end, yun yung perfect. Di ba? Yung end, yun yung perfect. Ang perfection ay yung journey towards the end. So it's the process that counts. Not the end. So,
yung proseso. Kaya, ang totoong perfectionist ay yung seryoso na maging perfect kahit na maya't maya nagpe-fail siya. Then, nire-recognize niyang mali siya. At ini-improve niya yung sarili niya. So, dahil sa pag-recognize niyang mali siya, naiintindihan niya na ganun pala ang perfection. Kaya kung siya naman ang magtuturo nito sa ibang tao, alam niya na hindi siya na pwedeng mag-demand ng sobra sa iba. Alam niya na it takes practice to to be closer to what is perfect, no? So yun yung pinaka-goal, to be closer to what is perfect. Or to become perfect. Meron namang may mga bagay na masasabi nating madaling i-perfect, no? Hindi ko sinasabi na hindi nag-i-exist ang perfectong bagay. Halimbawa, sige, kakanta ako ng Lupang Hinirang, no? So, pag ginanda ko yung Lupang Hinirang, dapat ang sukatan ko, sige, tuturuan kitang kumanta ng Lupang Hinirang. Ang sukatan ko sa'yo ay basta makanta mo lang ng buong buo, walang mali yung mga words, no? Wala na akong pake kung ano yung diction, ano yung tono mo. Malapit sa tono, basta kabisado mo yung lyrics yon, kantahin mo. Wala na akong pake kung maganda o hindi yung boses mo. Ngayon, pag nakanta mo, masasabi ko, perfect, diba? So yun, na-achieve. Kasi, realistic. Pero pagka unrealistic na or beyond the control yung tinatawag nating perfect, so may problema tayo ron. So hindi na perfectionism yon, OCD na yon. So ganoon. Ang perfectionism pala ay nandoon sa process, wala sa end. Ang pressure, walang pressure, baligtad pala, no? So kasi parang yung may nakita ko dati na isang manlalaro, sige, anecdote pero totoo ito, ayoko na lang sabihin mga pangalan, sa siya, sa ang tawag ito, basketball, no? Tira siya ng tira, 3 points, no? 3 points. Hindi siya tumitigil tira hanggat hindi siya nakakashoot, hanggat hindi siya gumagaling sa pagbabasketball, sa pagtitira, shoot. So, pero katagalan, di ba? Naging shooter siya. Masasabi ko na yung tao na yun, kasi lagi siyang umuulan, kahit sa gitna ng araw, sige pa rin. Shoot ng shoot. Siguro mga 500 shots a day yata siya, no? Parang si Alan Kaidik, no? Grabe talaga. Talagang gusto niyang i-perfect talaga. Mula sa pagiging bano sa basketball, no? Naging magaling siya. Kahit ako humanga, namulat ako, no? Mabagal naman siyang gumalaw, pero shooter, no? Grabe. Shooter. Highest scorer, lagi. Masasabi ko na no? Dahil sa ginagawa niya na yun, disiplina niya sa sarili, na halos kain lang yung pahinga, pagkatapos sige pa rin.
Yan. Masasabi ko na siya ay perfectionist. Pero perfecto ba siya? Hindi. Sa lahat ng laro niya, lagi siyang memintis. Di ba? Kahit si Alan Kaidik, di ba? Nagmimintis siya, pero legend siya pagdating sa 3 points, di ba? Dinadaig pa niya mga import, di ba? Para sa atin, no? Diyos siya ng 3-point shots. Pero perfecto ba si Alan Kaidik? Hindi. Nagmimintis siya. So kasi ang perfect na image ay nandiyan, perfect, no? Pero ang totoong perfection ay walang pressure para maging totoong perfecto. Kasi malamang hindi nag-i-exist yun eh. Ang nando doon sa loob ng perfectionism ay inspiration. Ang inspiration ay isang isang voluntaryong gawain o nagtutulak ng isang voluntaryong gawain. Ito ay nagpo-promote ng kalayaan. Hindi ito nag-encourage ng ng pressure at control na sa mga bagay na hindi naman pwedeng kontrolin. Dahil kinikilala ng mga Stoic ang mga bagay na kontrolado at hindi kontrolado. At malawak ang mga bagay na hindi natin kontrolado. So kaya, ganun din sa perfectionism. No? Kinikilala ng mga Stoic, gaya ng palagi ko nang sinasabi, no? Although hindi pa ako nag-upload ng isang video tungkol sa dichotomy of control. Pero, isa sa mga core principles ng Stoicism, yung dichotomy of control. Kung saan, may control tayo sa mga bagay na malapit sa atin, especially sa mind natin, at yung mga bagay na malayo sa atin, wala tayong control. So, ang pinakamalapit sa atin ay isipan natin. So, may control tayo sa isipan natin, pero actually, other than that, wala tayong control dyan. Kahit nga katawan natin, wala tayong control. Makokontrol mo ba kung magkakasakit ka? Hindi natin masasabi kung kailan tayo magkakasakit o hindi. So, yan yung dichotomy of control, no? So, ibig sabihin, pagkilala doon sa mga bagay na hindi natin kontrolado. So ngayon, kung kinikilala ng Stoicism, yung mga bagay na hindi natin kontrolado, alam ng mga Stoic na ang perfection o na ang perfection ay imposible kung ipipilit yung perfectong end or imahe, no? It depends, no, sa pagiging realistic nung perfection. Ngayon, perfectionist ba ang mga Stoic? Okay. Dito na papasok to, yung tanong. Perfectionist ang mga Stoic in the sense na yung process yung ine-emphasize. So, okay, medyo nakakasilaw yung no? Tumataas na yung sikat ng araw, no? Okay. So, perfectionist ang mga Stoic, hindi sa lahat ng bagay, kundi doon sa sinasabing dapat na ginagawa natin bilang tao. So, ano yun? Virtue. Dito perfectionist ang Stoic, no? Sa mga virtues, no? Sa pagiging virtues. Ano ibig ko sabihin? So, para sa mga Stoic, walang boundary ang tama at mali. Pag mali, pag tama. Walang level na, oy, gumagawa ako ng tama. Ay, yung ginagawa ko, teka, hindi masyadong tama.
konting tama lang, pero malapit na ako rin sa tama. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, mali ang pagsisinungaling. Ang tama ay huwag ka magsinungaling. So ngayon, ikaw ay sinungaling na tao. Pero, yung pagsisinungaling mo nababawasan, hindi na ako masyado nagsisinungaling. No? Konting sinungaling na lang. Hindi. Walang boundary. Sinungaling ka, kahit isang beses ka na nagsinungaling. No? Ganun yun. Dapat hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka sinungaling pag hindi ka nagsisinungaling. Ganun. Ay, paano yung white lies? Oo, nagsinungaling ako pero para sa tama yung ginawa ko. Kasi kung di ako nagsinungaling, mapapahamak yung iba. Hindi, walang level. Nagsinungaling ka pa rin. Ganun yung mga stoic. Pagdating sa virtues. Pero, hindi rin sinasabi na dapat ganun ka. There's no pressure. Although sinasabi ng mga stoic na kung meron man na perpekto o isang virtuous na tao, ang tawag nila rin ay sage. Napakalapit na siya sa pagiging Diyos. No? Nung ancient Stoicism, sa ancient Stoicism, ganun ang pinapakilalang dapat Stoic. Pero, siyempre, nag-evolve ang Stoicism. No? Andiyan ang Roman Stoicism na mula doon sa panahon ni Seneca, papunta kay Marcus Aurelius, nag-iba na yung pananaw ng mga Stoic. Nilinaw dito, especially ni Seneca, na ang dapat pala ay maging seryoso tayo sa ating ginagawa towards perfection, but that not necessarily mean na ipipilit mo yung perfectong end, no? Hindi, it's the process that counts. Kasi pwede ngayon hindi ako nagsinungaling. Okay, perfecto ako. Kasi nag-a-attempt ako na wag na magsinungaling. Pero bukas, sinungaling ako kasi nagkakamali ako dahil tao lang ako, di ba? Ginugulat ako, tinatakot ako, ganyan. Nakakapag white lies pa rin ako, ganyan. Pero mag-a-attempt ako, yung seryoso ako, buong puso. Yung puso ko talaga, desidido ako na wag magsinungaling. Hindi dahil sa may nagpe-pressure sa akin, kundi seryoso ako na gusto ko mabuhay ng virtues, na mabuhay ng may virtues, no? O virtuous life, diba? Seryoso ako. So, yun. Sapat na raw yun. Kasi, hindi yung hindi yung, it's not the attainment that matters, no? It's the seeking. Yung paghahangad mo, yung importante. At yung effort mo, yung importante. Kaya pag ginawa mo yung best mo, masasabing mas panalo ka kaysa sa victory na hinahangad mo. Diba? So, perfectionist ba ang mga Stoic? Yes. Dahil seryoso ang mga Stoic na ma-achieve yung perfection. Perfection saan? Hindi sa lahat ng bagay, kundi sa tamang gawain o sa tamang landas. Ano ngayon kung mahirap ka? Ano ngayon kung sa trabaho sinasabing palpak ka? Ano ngayon kung pamilya mo sira-sira? Ano ngayon kung pangit ka? Ano ngayon kung hindi ka healthy? Ano ngayon kung pabago-bago ang mo, ang takbo ng buhay? Ano ngayon kung napakarami mong kabiguan? Ano ngayon kung hindi ka marunong kumanta? Tulad ni Rizal, hindi naman marunong kumanta. Pero ang akala ng lahat ay perpekto. Ano ngayon kung minsan
marami kang kaaway. Ano ngayon kung hindi ka marunong magmaneho? Ano ngayon kung wala kang talent? Pero para mas mga stoic, hindi nagmamatter yan. Hindi sila perfectionist yan. Saan perfectionist mga stoic? Sa kabutihan ng puso. Ibig sabihin, sa tamang landas. At ano yon? Virtuous life. At ano yung virtuous life? Living in accordance with reason. Living in accordance with nature. So ibig sabihin, wisdom. Isang wise na pamumuhay. At ang wise na pamumuhay ay ang paggawa ng tama. Siguro, pagbibigay ako ng ng mga listahan, o hindi man mahabang listahan yan, mga items, kung ano ba yung sinasabi ng mga Stoics na right path o virtues. Kasi meron na akong pinakayalang 4 virtues of Stoicism, di ba? Pero may mga sub-virtues pa yan. So, magbibigay na ako ng mga Stoic team siguro sa mga susunod na upload. Pero, diyan perfectionist ang mga Stoic. Kung isa-summarize ko, ano yung perfectionism ng mga Stoic? Pagdating sa paggawa ng tama, ang tama ay tama at ang mali ay mali. Diyan perfectionist ang mga Stoic. Perfectionist in the sense na religiously nag-a-attempt talaga na maging matuwid ang mga Stoic. Sincere na pagtutuwid sa sarili. Walang halong joke, walang halong pananakot, walang halong panloloko. Sincere. Kahit gaano sila ka-imperfect. It doesn't matter kung ma-achieve nila yun. Importante is the attempt. The effort. The seeking. So, perfectionist ba ang mga Stoic? Yes, perfectionist sila, not in the sense na tulad dun sa mga may OCD. Perfectionist sila in the sense na tulad sila ng isang athlete na especially basketball player na 3-point shooter na maya't maya nagpa-practice para maging perfecto ang 3-point shots. But in the end, recognizing na along the way, magbimintis siya. At talagang walang perfecto pagdating doon. Pero, siya ay perfectionist. So, ganun ang perfectionism ng mga Stoic. So, yun. Kaya, ngayon, alam na natin, sana baguhin na natin yung pananaw sa mga perfectionist. Naging pangit yung salitang perfectionism at perfectionist sa mga dreadful o nakaranas ng hindi maganda sa mga taong may ganito. Sinasabing may ganito na hindi naman talaga. At nakasama doon sa mga tao na proud sila na perfectionist sila pero hindi naman sila perfectionist. May OCD sila. Ang perfectionist ay yung mga taong nire-recognize na sila ay failure. Ang mga perfectionist ay nire-recognize nila na sila ay hindi perfecto. At nire-recognize nila na ang pagiging perfecto ay ginagawa ng isang perfecto. At sila ay hindi perfecto. Ganoon. So ngayon, bago ko magtapos,
gusto ko lang sabihin sa natutunan natin na to na topic, no? Huwag tayong maging sobrang demanding. Huwag mataas ang expectation. Hindi lang sa sarili, kundi sa iba. Dahil ang expectation ay isang pressure sa mga bagay na hindi nag-i-exist. Siguro, ang mainam dito ay enjoy natin ang buhay. Tulad ng paglalaro na hindi overnight magiging magaling ka, pero natutuwa ka sa ginagawa mo araw-araw. Walang halong pamimressure, no? Huwag tayong maging sobrang demanding sa ibang tao. Ganun din sa sarili, no? Pero syempre, gagawin natin ang lahat ng paraan para mapaigi ang ating pagkatao, abilidad, at pamumuhay. At kung tayo man ay nakaka-achieve ng mga bagay, huwag tayong masyadong pilingero. Piling natin ang galing-galing natin. Therefore, hindi magaling yung iba. Kaya lumiliit ang tingin natin sa iba. Otherwise, malalaglag tayo sa sakit ng OCD. Pero, by recognizing na hindi tayo perfect, na ang perfection ay endless attempt to become perfect, doon mabibigyan natin ng hustisya yung ginagawa natin, dahil doon tayo mahahasa. Speaking of hasa, pag hinasa mo yung patalim, kutsilyo man yan o itak, wala rin perfection dyan. Dahil kahit hasain mo ng hasain yan, mapupudpud lang yan hanggang sa wala na, no? Kasi alam mo yung pinaka-perfect point, wala, diba? Wala. Kahit gaano ang hasa mo dyan, walang pinaka-perfect point yan. Pumasok ka dyan sa pinaka-end point ng talim na yan, marami pa ring mga surface dyan. Kahit sa pinaka-atom nyan, may surface pa rin yan. At yung yung atom na, yung pinaka talim niya, hindi pa rin siya matalim. Dahil surface pa rin yan. So wala. Pero hasa tayo na hasa. Pero ngayon, sa paghahasa natin, kung gagawin natin maghasa na maghasa, mapupudpud lang yung hinahasa natin. Pero kung ititigil natin dahil satisfied na tayo sa talim niya, magagamit na natin siya at mapapakinabangan. At kung pumurol, hasain na lang ulit. Ganun ang totoong perfectionism. Hindi ang walang humpay na pag-i-expect ng mga bagay na hindi nag-i-exist. So, ang mga stoic ay hindi ganun. Ang mga stoic ay nakatuon sa mismong proseso, sa perfection, at hindi sa perfectong end. Ang mga stoic ay perfectionist, hindi rin sa lahat ng bagay, kundi sa pagiging matuwid, sa pagiging virtuous. Hanggang dito na lang po.
Ito po si Mike Anyayahan. Hanggang sa susunod na episode at mga stoic videos. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po ulit tayo. May the force be with you.